Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ngayon, ihahatid namin sa inyo ang isang kwento na hindi lang basta pag-ibig, kundi isang realidad na maaaring pinagdadaanan ng marami. Ang unti-unting pagkasira ng isang relasyon, ang katahimikan ng pagtataksil, at ang lakas ng loob na piliin ang sarili. Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Wilma. Hinang tumunog ang smartphone sa ibabaw ng kitchen counter. Isang simpleng tunog, pero sapat para mapalingon ang babaeng may itim na buhok na kasalukuyang naghihiwa sana ng avocado. Saglit siyang napatingin sa screen at doon niya nabasa ang dalawang maikling mensahe mula sa kanyang asawa. "Malilate ako. Kumain ka na lang nang wala ako." Napabuntong hininga siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na kutsilyo. Ang plano sana niyang magluto ng paboritong ulam ng asawa ay biglang nawala. Kasabay nito, parang nawalan din siya ng gana. Kahit ang excitement niyang subukan ang bagong salad recipe para sa paparating na holidays ay parang naglaho na lang bigla. Bukas na pala ang ika-7 anibersaryo mula nang makilala niya si George, ang lalaking naging asawa niya. At ilang araw na lang, bagong taon na. Pero imbes na saya, lungkot ang bumalot kay Wilma. Dahil sa totoo lang, hindi na bago ang ganitong mensahe. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, halos gabi-gabi na siyang kumakain mag-isa. Kasama lang ang malamlam na ilaw ng laptop na nagsisilbing kausap niya sa katahimikan ng bahay. At sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag. May iba na kaya si George? Bakit pa nga ba siya ang legal na asawa ang kailangang maghapunan ng mag-isa gabi-gabi? Para maibsan ang bigat ng pakiramdam, sinubukan niyang ilihis ang isip. Hindi pwedeng ganito na lang, bulong niya sa sarili. Napagpasyahan niyang maghanda na lang para sa holidays. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam niya. Ayaw niyang maglinis ng todo. Ipinagpaliban niya na lang yon sa weekend. Pero naisip niya, bakit hindi ko na lang simulan ng pag-ayos ng mga dekorasyon? Sa loob ng 7 taon nilang pagsasama, naging tradisyon na nila ang sabay na pagde-decorate ng bahay tuwing Pasko. Pero ngayon, hindi na niya sigurado kung kailan pa magkakaroon ng oras si George para gawin yon kasama siya. Kinuha niya ang mga kahon mula sa cabinet sa maliit nilang balkonahe. Doon nila inilalagay ang Christmas tree at mga dekorasyon. Noong bagong kasal sila at lumipat sa bahay ng nanay ni Wilma, ginawang maliit na opisina ni George ang balkonahe. Pero sa totoo lang, bilang lang sa daliri kung ilang beses niya itong ginamit para magtrabaho. Mas madalas pa siyang nakaupo sa komportableng silya, nakatutok sa laptop, nag-i-internet o naglalaro. At nitong mga nakaraang buwan, mas lalo itong napabayaan. Parang kagaya ni Wilma. Umiling siya. Pilit itinataboy ang mga negatibong iniisip. Itinali niya ang kanyang buhok at nagsimulang mag-ayos. Pinili niyang unahin ang mga dekorasyon kaysa sa Christmas tree. Isa-isa niyang hinawakan ang mga lumang palamuti. Marami sa mga ito ay galing pa sa kanyang kabataan. Kahit maingat niyang itinago ang mga ito noon, may ilan pa ring nawala o nasira sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan niyang binuhat ang isang kahon na gawa sa kahoy. May mga pulang marka ng exclamation point sa ibabaw. Isang babalayon na ipininta ng kanyang ama noon. Mag-ingat sa paghawak. Biglang sumikip ang dibdib niya. Naalala niya ang kanyang ama. Maalaga, mapagmatsyag, pero siya rin ang taong sumira sa kanyang pamilya. 15 taong gulang pa lang si Wilma noon. Ang kapatid niyang si Feby ay 14. Isang araw, bigla na lang sinabi ng kanilang ama. Iiwan niya ang kanilang ina dahil may iba na siyang babae. Mas masakit pa dahil ang babaeng yon ay si Justina. Matagal ng kaibigan ng pamilya. Magkaklase sila ng kanyang ama noon. Magkasama rin sa trabaho. Madalas pa nga siyang isabay ng ama niya pauwi. Hanggang sa ang simpleng pabor ay nauwi sa isang lihim na relasyon.
at ang mas madalas na pagbisita ni Justina sa bahay nila. Hindi pala dahil sa pagkakaibigan, kundi para itago ang katotohanan. Lubos na nasaktan ang ina ni Wilma na si Doris. Hindi lang nasaktan, kundi naging bitter na din siya. Tumanggi siyang makarinig ng kahit anong balita tungkol sa dating asawa at sa bagong kinakasama nito. At ang galit niya, hindi lang doon natapos. Unti-unti, nadamay ang lahat ng lalaki sa kanyang paningin. Madalas siyang nakatayo sa kusina. Tulala, nakatingin sa kawalan, parang may kinakausap pero walang tunog. Parang kinakausap ang sarili sa isang tahimik na pag-uusap na walang katapusan. Tinanggal niya ang lahat ng alaala ng kanyang asawa, maliban sa kahon na hawak ngayon ni Wilma. Ang kahon ng mga babasaging dekorasyon. Sa paglipas ng panahon, kumonti na ang laman nito. Pero mas masakit ang nawala. Ang tiwala ng kanyang ina sa mga lalaki. Alala ni Wilma ang paulit-ulit na paalala ng kanyang ina. Wag na wag kang magtitiwala ng buo kahit sa asawa mo pa. At wag kang makikipagkaibigan sa kapwa babae. Baka traidorin ka lang. Magtabi ka lagi ng pera na hindi alam ng asawa mo. Malalim ang naging epekto nito kay Wilma. Naging maingat siya, naging mapagmatsyag, at ngayon, habang inaayos niya ang mga dekorasyon, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili niyang relasyon sa unti-unting paglayo ni George. Samantala, ang kapatid niyang si Feby, ibang landas ang pinili. Pagsapit niya ng ika-18 edad, sumama agad siya sa kanyang nobyo. Isang malaking eskandalo yon sa pamilya. Halos manginig si Wilma sa alaala ng galit ng kanilang ina. Gagamitin ka lang niya! Iiwan ka rin niya! Sigaw ni Doris noon. Pero matapang na sumagot si Feby. Hindi porke may kasal, magiging masaya ka na. Kapag wala ng pagmamahal, wala nang pipigil sa pagtataksil. Nawala sa kontrol si Doris. Nagkaroon ng matinding pagtatalo at umalis si Feby. Pero salungat sa mga kinatatakutan ng kanilang ina, naging masaya si Feby. Kahit walang kasal, kahit walang formalidad, unti-unting naputol ang komunikasyon nila ng kanilang ina. Tinuring siyang traidor. Si Wilma ang nagsilbing tulay. Siyang laging nakikipag-usap, sinusubukang ayusin ang lahat. Hanggang sa unti-unting lumambot ang puso ni Doris. Pero hindi naging madali. Hanggang sa dumating ang mas matinding pagsubok. Isang balita, mas masakit pa kaysa sa pag-alis ng kanyang anak. Nagkaroon ng malubhang sakit si Doris. Doon siya nagsimulang maghabol. Gusto niyang ayusin ang relasyon nila ni Feby. Si Wilma ang sumalo ng halos lahat ng responsibilidad. Pero tumulong din si Feby sa abot ng makakaya. Nagpapadala ng pera, nagbibigay ng suporta. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Doris na maging matatag. At sa isang araw na medyo maayos ang pakiramdam niya, inimpake niya ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanyang taksil na asawa. At iniutos kay Wilma na itapon ng mga yon, maliban sa isang bagay, ang kahon ng mga dekorasyon. Isang tahimik na alaala ng panahong buo pa ang kanilang pamilya. Nagkasundo ang magkapatid na sina Wilma at Feby na ang matinding stress na pinagdaanan ng kanilang ina na si Doris, ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagkakasakit. 10 taon na ang nakalipas nang tila umatras ang sakit dahil sa gamutan at suporta ng kanyang mga anak. Pero nang panahong naghahanda na si Wilma na pakasalan si George, bumalik ang sakit. At sa pagkakataong yon, mas mahina na si Doris. Sinubukan niyang pigilan si Wilma sa pagpapakasal. Hindi niya gusto si George at ang pinakaayaw niya, ang itsura nito. Anak, bakit itong lalaking ito? Mahinang sabi ni Doris. Ang gwapong asawa, delikado, laging may panganib na iwan ka, lalo na kung may mga anak na kayo. Napabuntong hininga siya. At hindi pa yon ang pinakamasakit. Mas mahirap ang mabuhay na wasak ang puso. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Huwag kang magmadaling magkaanak. Pagmasdan mo muna siyang mabuti. Masyado siyang maporma.
Maraming babae ang gugustuhing agawin siya sa'yo. Kataong yon, sumang-ayon si Feby sa kanilang ina. Siguraduhin mo lang ate na kung sakaling maghiwalay kayo, wala siyang makukuha sa'yo. Payo pa ni Feby. Ako nga, pinili kong hindi magpakasal. Practical reasons. Pero nang makita ni Doris na desidido si Wilma na pakasalan si George, hindi na siya tumutol. Wala na rin siyang lakas. At higit sa lahat, ayaw niyang maulit ang nangyari sa kanya at kay Feby. Ang pagkakalayo ng loob. Alam niyang baka wala na siyang sapat na oras para ayusin pa ang mga bagay-bagay. Kaya isang araw, mahinahon niyang sinabi kay Wilma, "Patawarin mo ko anak, kung lagi akong nagrereklamo. Alam mo naman, kapag minsan ka nang nasaktan nagiging doble ang takot." Ngumiti siya ng bahagya. "Magpakasal ka kay George at maging masaya. Isa lang ang hiling ko. Dito ka na lang tumira sa akin, sa bahay na ito. Hindi na rin naman ako magtatagal." Sinubukan ni Wilma na kumbinsihin ang ina na huwag magsalita ng ganoon. Pero kahit tumatango si Doris, hindi nawawala ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi na nalabanan ni Doris ang pagbabalik ng kanyang sakit. Matapos ang 1 taon at kalahating pakikipaglaban, tuluyan na siyang pumanaw. Sa buong panahon na yon, hindi kailanman nagreklamo si George. Lagi siyang nasa tabi ni Wilma, handang tumulong. Sinamahan niya si Doris sa mga gamutan. Inalalayan ang kanyang asawa at naging sandigan hindi lang ni Wilma kundi pati ni Feby. Kabaliktaran ng partner ni Feby na si Robert, na kahit minsan ay hindi bumisita kay Doris. Nang dumating ang pinakamasakit na sandali, si George ang nag-asikaso ng lahat, mula sa papeles hanggang sa burol at libing. Kahit sa Robert ay naging kapaki-pakinabang sa isang pagkakataon. Tahimik pero matapang niyang pinaalis ang dating asawa ni Doris at si Justina na somehow ay nalaman ng pagkamatay nito ay nagpunta pa sa lamay. Pero sa araw ding yon, may isa pang kakaibang pangyayari. Pagkatapos ng burol, ang biyena ni Wilma, ang nanay ni George ay umupo sa sofa sa apartment nila at bigla na lang nagsalita. "Ngayon na inaayos na ang mana, pwede na kayong magkaanak," sabi niya na parang walang nangyaring trahedya. "May bakanteng kwarto na, wala nang hadlang." Sandali siyang tumigil bago idinagdag. "Pero mas maganda kung ibenta niyo itong apartment at lumipat sa mas magandang lugar." Napatulala si Wilma. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang patulan ang bastos na pahayag, pero pinili niyang manahimik. Napansin ni George ang tensyon at agad niyang iniba ang usapan. Pero hindi sumuko ang kanyang ina. Paulit-ulit nitong pinupuna ang lugar ng apartment, na kesyo hindi raw maganda, hindi raw maayos. Ibinahagi ni Wilma ang lahat kay Feby at gaya ng dati, praktikal ang payo nito. "Wag na wag mong ibebenta ang apartment na yan," sabi niya. "Maayos ang lugar, may parke, may transport, may school, wala namang problema. Pero higit sa lahat, pag bumili kayo ng bago, magiging conjugal property yan. Kapag naghiwalay kayo, hahatiin nyo." Napakunot ang noo ni Wilma. "Bakit mo naman sinasabi yan? Wala namang dahilan si George para isipin ko ang hiwalayan." Ngumiti si Feby pero seryoso ang tono. "Maganda yan, pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Tignan mo ko, si Robert nga inamin sa akin na pinasumpa siya ng tatay niya na huwag kaming magpakasal para hindi sila mawalan ng ari-arian." Nanlaki ang mata ni Wilma. "Paano mo nakakaya yon?" Napangiti si Feby at may halong pait. "Gusto ko sanang magalit, umalis, pero mahal ko siya. Kaya tiniis ko. Alam ni Robert na sasaktan ako, kaya ayun, bumabawi siya. Yung kotse na binigay niya sa akin, nakapangalan na sa akin. At yung mga alahas, hindi ko kailangan ibalik kahit maghiwalay kami." Huminga siya ng malalim bago idinagdag. "Tungkol naman sa biyenan mo, isisi mo na lang sa akin. Hindi ko ibibigay ang parte ko sa apartment. May karapatan ako dito. Hindi ko rin yan ibebenta ng mura para hindi ka na madamay. Ako na lang ang bahala sa kanya." Tahimik na napangiti si Wilma.
Sa kabila ng lahat, may kakampi siya. Habang hawak niya ang mga babasaging dekorasyon, isa-isa niyang sinuri ang mga ito. At natuwa siyang wala nang nadagdag na sira. Para sa kanya, parang senyales yon na maayos pa ang lahat. Pero sa kaloob-looban niya, may kumukontra. Noon, hindi niya pinaniniwalaan ang mga babala ng kanyang ina. Hindi rin niya pinansin ang mga paalala ni Feby. Pero ngayon, ano na ang gagawin niya? Dahil sa totoo lang, parami na ng parami ang palatandaan na baka may iba na si George. Tama kaya ang kanyang ina? Tama kaya si Feby na ang akala niyang walang hanggang pag-ibig ay mauuwi rin sa sakit? Kailangan din ba niyang maranasan ang pait ng pagtataksil? Ano bang mali? Tanong niya sa sarili. Masyado ba akong maalaga? O kulang ako sa init ng pagmamahal? At sa katahimikan ng gabing yon, isang tanong ang patuloy na sumasagi sa isip niya. Kung ang pagmamahal ba niya ay sapat pa para manatili si George? Habang iniisip ni Wilma ang masalimuot at masakit na bagay na yon, itinabi niya muna ang kahon at sinimulang ilabas ang mahabang dekorasyon na garland. Pero sa hindi sinasadya, nasagi niya ang isa pang kahon. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Nagkalat ang ilang dekorasyon at sa gitna ng mga palamuting yon, napansin niya ang isang paper bag na pangregalo. May laman ito. Sandali siyang nagdalawang isip. Pero sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ang paper bag at doon niya nakita ang isang maliit na postcard na may nakasulat. Para sa aking pinakamamahal, kasama nito ang isang kahon na naglalaman ng isang mamahaling cellphone. Biglang gumaan ang dibdib ni Wilma. Parang may init na kumalat sa puso niya. Mali pala siya. Walang ibang babae. Walang pagtataksil. Napansin pala ni George na matagal nang may problema ang luma niyang cellphone. Kaya naisipan nito na bigyan siya ng regalo. Marahil hindi para sa bagong taon, kundi mas maaga. Para sa anniversary ng una nilang pagkikita. Maingat niyang ibinalik ang paper bag at ang kahon ng mga dekorasyon sa dati nitong lugar. Ayaw niyang malaman ni George na nadiskubre niya na ang sorpresa. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kusina. Hindi niya pwedeng ipahalata na alam niya na. Pero pwede pa rin niyang ituloy ang plano niyang alagaan at pasayahin ng asawa. Habang naghahanda, naisip niya, hindi pala lahat ng bagay ay gaya ng unang tingin. Baka kaya madalas umuwi ng gabi si George ay dahil nag-o-overtime ito. Baka naipit ang budget nito dahil bumili ng mamahaling cellphone para sa kanya. Napakasama ng mga naisip niya. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. Dahil sa saya, lalo siyang ginanahang subukan ang bagong recipe. Iniisip niya ang ngiti ni George kapag nakita nito ang espesyal na hapunan. Sa isip ni Wilma, magiging maganda ang gabi nila. Isang tahimik, masaya at romantikong hapunan ng mag-asawa. Malapit ng maghating gabi nang dumating si George. Mga 15 minuto pa itong nagtagal sa banyo bago tuluyang lumabas at pumasok sa kusina. Inihain ni Wilma ang maganda niyang pagkakaayos na salad. Ininit din niya ang mashed potato at cutlet sa microwave. Pero hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon ni George. Matapos kainin ng halos kalahati ng hapunan, tumingin ito sa kanya at nagsimulang magreklamo. Wala ka na bang mas matipid na mailuluto? Napatingin si Wilma. Bakit? Hindi ba masarap? Gulat niyang tanong. Sa isip niya, iniisip niya pa rin kung paano siya magpapanggap na surprise kapag inabot sa kanya ang bagong cellphone. Masarap naman, sagot ni George. Pero mahal ang hipon at itong mga nilagay mo dito. Ordinaryong hapunan lang naman ito, hindi espesyal na okasyon. Nagpatuloy ito habang kumakain. Sa tingin ko, masyado kang gumagastos sa pagkain itong mga nakaraang araw. Hindi pa doon natapos si George. Dang ilapag ni Wilma ang isang kahon ng malaking pastry sa mesa. Muli itong nagsalita. Dapat matuto kang mag-bake sa bahay at mas mura yon. Alam mo ba kung magkano ang ganito?
Sa presyo ng 4 na maliliit na pastry na yan, makakagawa ka na siguro ng 1 kilong cookies. Umiling ito. Ano sa tingin mo? Pera-pera lang ako. Pangmayaman na bisyo yung pagbili sa bakery. Kung ano-anong chemical pang nilalagay dyan. Para na rin natin itinapon ang kinikita natin. Ngayon sa pagkain. Sa susunod, sa gamot naman mapupunta dahil sa katamaran at luho mo. Hindi sineryoso ni Wilma ang pagrereklamo nito. Sa halip, napangiti pa siya ng bahagya. Ang galing naman niyang magpanggap na istrikto, naisip niya. Dahil naalala niya pa rin ang regalong nakita niya. Sa loob-loob niya, excited na siyang hawakan at iset up ang bago niyang cellphone. Kaya nakisakay siya sa kunwaring sermon ni George. Medyo pinalabis pa niya ang tono nang sabihin niya, "Napakatipid mo talaga. Kapag kasama kita, wala tayong dapat ikatakot kahit may financial crisis." Habang nakangiti, iniisip ni Wilma kung kailan kaya ibibigay ni George ang regalo. Siguro bukas ng gabi, sa mismong celebration ng anniversary nila. Ang regalong inihanda niya para kay George, mga fishing tools, ay bigla niyang naramdaman na parang kulang. Gusto pa niyang dagdagan yon ng espesyal na hapunan. Gusto niyang maging masaya ang asawa. Pero habang nag-iisip siya kung paano mas mapapasaya si George, umabot na sa sukdulan ang pagrereklamo nito. Alam mo, Wilma, simula ngayon, itabi mo lahat ng resibo ng mga binibili mo. Napatingin siya. Tapos once a week, uupo tayo at pag-uusapan natin kung alin ang binili mo ng padalos-dalos at alin ang pwede namang hindi na dapat binili. Sa ganyang ugali mo sa pera, habang buhay tayo mananatili sa maliit na apartment na to. Kung hindi ka lang magasto sa pagkain, matagal na sana nating napaganda ang buhay natin. Napakunot ang noo ni Wilma. Sa loob ng nakaraang 1 taon at kalahati, halos araw-araw nang nabubuksan ang usapan tungkol sa pagbili ng bagong apartment. Alam niyang hindi naman talaga si George ang nagsimula noon. Ang ina nito ang palaging nagtutulak. Pero kahit ganon, unti-unting nadaragdagan ng inis niya. Gayunpaman, ayaw niyang makipagtalo. Hindi sa gabi bago ang espesyal nilang anniversary. Kaya tahimik niyang niligpit ang maruruming plato. Lumapit siya kay George, hinalikan ito at mahina niyang sinabi, "Ilang minuto na lang, anniversary na ng unang pagkikita natin. Matutulog na ako. Sana sumunod ka agad." Parang nagulat si George sa sagot niya. Bahagya itong natigilan. Oo, mauna ka na. Uubusin ko lang ang tsa ako. Tumingin ito sa pastry. Masarap kasi, sayang naman. Nagsuot si Wilma ng magandang pantulog. Umaasa siyang susunod agad si George sa kwarto. Pero habang naghihintay, dinalaw na siya ng antok at tuluyan siyang nakatulog. Pagising niya kinaumagahan, nakita niya sa mesa ang maruming tasa ng kape at platong puno ng mumo ng tinapay. Wala na si George, nakaalis na ito papuntang trabaho. Ang hindi magandang usapan tungkol sa paggastos kagabi, sa isip ni Wilma, maliit na bagay na lang yon. Mas mahalaga ang inaasahan niyang magandang gabi. Kaya kahit nasa trabaho siya sa butik, hirap siyang mag-focus. Wala namang gaanong trabaho roon, kaya sa halip, maingat niyang plinano ang celebration nilang dalawa. Napapangiti siya habang inaalala kung gaano kaseryoso si George nang pagalitan siya tungkol sa paggastos sa pagkain. Kaya mas lalo niyang naisip na pasayahin ito. Gusto niyang suklian ang kabutihang loob ng asawa. Gusto niyang ipakita kung gaano siya nagpapasalamat. Dahil mamayang gabi, ibibigay na ni George ang regalong alam niyang para sa kanya. Para kay Wilma, hindi mahalaga kung gaano kamahal o kaprestihiyoso ang smartphone. Mas mahalaga para sa kanya ang kahulugan nito, ang pagmamahal na ipinapakita ng asawa sa simpleng paraan. Para sa kanilang romantikong hapunan, nagpasya siyang huwag nang masyadong mag-isip. Bumili na lang siya ng steak. Balak niyang lutuin yon kasama ng mga gulay. Excited siyang dumating ang lunch break. Agad siyang pumunta sa palengke sa sentro ng bayan. Medyo mahal pero masariwa at mas maraming pagpipilian kumpara sa malapit na supermarket. Buti na lang at 2 sakay lang ito mula sa trabaho. Kayang-kaya kahit maikling pahinga lang.
Habang pauwi na siya galing sa trabaho, dala ang mga pinamili. Biglang nasiraan ang sinasakyan niyang bus sa kalagitnaan ng biyahe. Napatingin siya sa paligid. Mahaba ang pila ng mga tao. Maikli lang din ang oras niya. Kaya nagpasya siyang huwag nang maghintay. Magtataksi na sana siya, pero parang minalas pa. Biglang naghang ang kanyang cellphone. Hindi na gumagana. Huminga siya ng malalim. Okay lang, mamaya may bago na ako. Bulong niya sa sarili. Kaya dali-dali siyang naglakad pabalik sa trabaho. Nag-shortcut siya sa isang kalye sa sentro. Pero doon, may nakita siya. Isang pamilyar na anino. Sa loob ng isang mamahaling bakery na tahimik at cozy ang ambience, nakita niya si George. Papasok na sana siya para batiin ang asawa. Pero bigla siyang natigilan. Si George ay may kasamang babae. Isang blonde na may maayos at stylish na gupit. Nakaupo sila at masayang nag-uusap. At sa mesa may paper bag. Parehong-pareho ng paper bag na nakita niya kagabi. At hindi lang yon, hawak din ng babae ang isang bagong cellphone. Habang nakangiti, may sinasabi ito kay George na parang humahanga. Parang tumigil ang mundo ni Wilma. Bakit ka nakatayo dyan na parang estatwa? Reklamo ng isang lalaking dumaan. May tumawa pa sa likod niya. Anong nangyari? Naging ice queen ka na? May marahas na siko ang dumampi sa kanya. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya nakinig. Hindi niya may alis ang tingin kay George at sa babaeng kasama nito. Masigla silang nag-uusap. May pinapakitang babae sa screen ng cellphone. At tumatawa si George. Hindi alam ni Wilma kung ano ang gagawin. Kung papasok ba siya o lalayo. Natakot siya. Natakot na magmukhang katawa-tawa. Natakot na gumawa ng eksena na hindi niya na mababawi pa. Pero mas mahirap ang tumayo lang doon at panuorin ng lalaking mahal niya habang kasama ang ibang babae. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Malakas at nakakagulat. Boses ng kanyang boss ang sumalubong sa kanya. Babalik ka pa ba sa trabaho? Naghihintay ng kliyente mo. Napatingin siya sa oras. May 10 minuto pa siya. Pero kilala niya ang boss niya. Hindi ito mahilig maghintay. Bumalik ka na agad, mas maaga, mas mabuti. Dagdag nito. Pagkatapos ay medyo hininaan ng boses. Wilma, importante ang kliyente. Principal siya ng school ng anak ko. Alam mo naman, sinusuklian ko ang mga tulong. Sa kabila ng bigat ng nararamdaman, ngumiti si Wilma. Oo, mahigpit ang boss niya. Pero maalaga rin ito sa mga empleyado. At sa totoo lang, wala ring silbiyang manatili siya roon. Baka lalo lang siyang mawala ng kontrol. Sige po, nandyan na ako in 5 minutes. Sagot niya. Isang huling tingin kay George sa loob ng bakery. Kasama ang babaeng yon. At tumalikod siya. Mabilis na naglakad pabalik sa trabaho. Sa kabila ng drama sa buhay niya, pinilit niyang maging profesional. Ang trabaho niya, ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nananatiling matatag. Habang kinakausap niya ang kliyente, sinusubukan niyang alisin sa isip ang nakita niya. Pero halos imposible. Nagsulat siya sa notes. Binago ang design ayon sa gusto ng kliyente. Hanggang sa biglang sumigaw ang matinis na boses ng babae. Nakikinig ka ba sa akin? Ano yung sinusulat mo? Hindi ko sinabi yan. Raffle sa manggas, hindi sa neckline. Grabe, tigilan mo yung pagde-daydream. Napaatras si Wilma at napahiya. At bakit parang amoy isda dito? Reklamo pa ng kliyente. Ano ba to? Palengke? Doon pa lang niya naalala ang mga pinamili niyang isda. Naiwan lang pala sa sahig. Nagmadali siyang pulutin ng mga yon, humingi ng paumanhin at inilagay sa maliit na refrigerator. Katapos umalis ng kliyente, lumapit ang kanyang boss. Wilma, mas mabuti siguro umuwi ka na muna. Mukhang wala ka sa focus. Bukas na lang, mas magiging busy pa tayo. Nagpasalamat sa Wilma at umuwi na. Hindi siya nagmamadali, mas madaling mag-isip sa tahimik na hangin sa labas. Nag-iisip siya at pinagdurugtong-dugtong ang lahat ng nakita niya. Balak na sana niyang dumiretso sa trabaho ni George para komprontahin ito. Pero biglang tumawag si Feby. Masaya itong bumati.
Happy anniversary, ate! Sana maging masaya kayo ni Kuya George. Pero napahinto ito. Ate, bakit parang ang tahimik mo? Hindi na nagtago si Wilma. Ikinuwento niya ang lahat. Ang nakita niya, ang nararamdaman niya, at ang balak niyang komprontahin si George. Pero sandaling natahimik si Feby. Pagkatapos ay mahinahon itong nagsalita. Sa totoo lang, kung ako ikaw, hindi ako padalos-dalos. Sabi mo nga, masaya silang nag-uusap at may hawak siyang cellphone, 'di ba? Baka naman tinutulungan lang siyang mag-set off ng phone. Napangiti si Wilma ng mapait. Ah, talaga? Sa cafe pa talaga ginawa yon? Huminga si Feby. Alam ko, parang imposible. Pero pwede rin namang business meeting lang yon. Yung paper bag, baka pareho lang. At yung phone, baka naman sa babae talaga yon. Tumahimik si Wilma. Ate, dagdag ni Feby, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa mga haka-haka. Mamayang gabi malalaman mo rin ang totoo. Hayaan mo muna. At sa dulo ng usapan, isang payo ang iniwan ni Feby. Kung ako sa'yo, umuwi ka muna ng kalmado. Ate, gamitin mo na lang ang oras na binibigay sa'yo ng boss mo. Sabi ni Feby. Mag-relax ka, mag-bubble bath ka, mag-face mask, mag-hair mask, kahit ano. Hindi masamang alagaan mo rin ang sarili mo. Saglit na natahimik si Wilma. Sige, gagawin ko yan, sagot niya. Pagkatapos ng tawag, mas maayos na ang kanyang paglalakad pa uwi. Parang pilit niyang pinatatag ang sarili. Habang pinupuno ang bathtub ng maligamgam na tubig, inihanda niya rin ang hapunan. Minarinig niya ang binili niyang karne at inilagay sa ref ang isang bote ng sparkling wine, regalo sa kanya ng isang kliyente. Pero may isang bagay na hindi niya mapigilan, ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinagtaguan ng sorpresa ni George. At nang tingnan niya ito, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Wala na ang paper bag, wala na ang regalo. Biglang bumalik ang lahat ng pagdududa. Oo, pwede pa rin may inosenteng paliwanag, pero hindi na niya maramdaman ang saya. Kahit ang pagligo gamit ang paborito niyang produkto, hindi nakatulong. Sumisingaw ang mabangong amoy ng niluluto niyang pagkain sa buong kusina. At kahit papaano, naramdaman niya ulit ang kontrol sa sarili niyang buhay. Hindi nagtagal, umuwi si George. Mas maaga kaysa karaniwan. May hawak itong isang pulang rosas at isang set ng shampoo at conditioner. Halatang binili lang sa malapit na tindahan. Tahimik na tinanggap ni Wilma ang mga ito. Nipigilan niya ang sariling mapaiyak. Salamat. Matapos maghugas ng kamay, umupo si George sa mesa. Pagkakita niya sa steak at sa bote ng imported na sparkling wine, napataas ang kilay niya. Hindi ba pinag-usapan na natin na magtitipid tayo? Malamig niyang tanong. Ano to? Luho na naman. Napatingin si Wilma. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Patuloy ni George. Nasaan ang mga resibo? Isulat na natin lahat ng ginastos mo para hindi mo makalimutan. Para kang mayaman kung gumastos pero ako ang laging nagbabayad. Parang sinampal si Wilma. Pero hindi na siya nanahimik. George, kumikita rin ako. Sagot niya at may diin ang bawat salita. At hindi biro ang kinikita ko. Ako ang nagbabayad ng utilities. Hindi ako humihingi sa'yo para sa personal kong gastos. Ikaw, ano bang binabayaran mo? Sandaling natahimik si George. Pagkatapos ay kalmado itong sumagot. Sino bang nagpalit ng kitchen faucet? Napatawa si Wilma. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiyak. Talaga? Sabi niya. Ilang buwan kitang pinaalalahanan tungkol doon. Busy kasi ako, sagot ni George at halatang naghahanap ng dahilan. Napansin niyang seryoso na ang galit ni Wilma, kaya bigla itong bumait. Sige na, masarap naman ang luto mo, sabi niya. Para sa celebration, ipagpaliban muna natin ang usapan tungkol sa gastos. Pero hindi pa doon natapos. May kailangan pa pala akong gawin, dagdag ni George. Napakunot ang noo ni Wilma. Ngayon, hindi ba alam ng nanay mo na anniversary natin? May problema siya. Nangako akong pupunta ako. Sagot nito. Kailangan niya ako. Ngayon talaga? Nanay ko yon. Bilang anak, responsibilidad ko siyang tulungan. At saka ito tumayo.
Magbabalot lang ako ng pagkain para sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Wilma. Parang natuyo ang kanyang lalamunan. Hindi na niya naibigay ang regalo niya. Yung mga gamit pangingisda na inihanda niya. Nanatili na lang sa drawer. Samantala, kinuha ni George ang mga natirang steak. Inilagay sa lalagyan. Kinuha rin ang sparkling wine. At inilagay lahat sa paboritong eco bag ni Wilma, na siya mismo ang tumahi. Mas lalo siyang nasaktan. Hindi man lang siya hinalikan ni George bago umalis. Huwag mo na akong hintayin. Sigaw nito mula sa pinto. Hindi na siguro ako uuwi. Diretso na ako sa trabaho bukas. Tahimik na napapikit sa Wilma. Oo, kasi kailangan mong alagaan ang tunay mong mahal. Mahina niyang sabi. Sa sandaling yon, parang natapos na ang lahat. Hindi siya ang mahal, hindi para sa kanya ang mamahaling cellphone. At ang pinakamasakit, hindi ang pagtataksil, kundi ang galing nitong magsinungaling. Hindi siya naniniwala na sa nanay nito pumunta si George. Walang ebidensya. Sa halip, lahat ng nakita niya, lahat ng nangyari, iisa lang ang tinuturo. May ibang babae si George. At doon niya dinala ang lahat. Ang pagkain na inihanda niya, ang alak na binili niya, at ang regalong dapat sana'y para sa kanya. Marahil sa oras na yon, nagpapasalamat ang babaeng blonde ang buhok. Masayang tinatanggap ang smartphone habang kumakain ng masarap na steak at umiinom ng sparkling wine. Narinig ni Wilma ang pagsara ng pinto. Ang tunog ng elevator, palayo sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Feby. Mukhang papunta na ako sa hiwalayan, mahina niyang sabi. Hindi ko man lang napansin. Sigurado na ako. Dagdag niya pa. Nagkunwari siyang pupunta sa nanay niya pero sa ibang babae siya pumunta. Mapait siyang natawa. Nakakatawa nga eh. Sinermonan niya pa ako tungkol sa gastos. Pero hindi niya nakalimutang dalhin ang mamahaling pagkain at ahalak. Yung cellphone na akala ko para sa akin, bigay na pala niya sa iba. At ako? Isang piraso ng bulaklak at shampoo na hindi ko naman kailangan. Pwede mong tawagan ang biyanan mo para malaman ang totoo. Mahina nitong sabi. Umiling si Wilma. Para saan pa? Para makarinig ng kasinungalingan? Sigurado akong pagtatakpan lang niyang anak niya. Napabuntong hininga si Wilma. Ayoko na. Ayoko nang makinig sa mga palusot. At sa gabing yon, unti-unting gumuho ang mundo ni Wilma. Tahimik, masakit, at walang ingay. Ate, sa pagkakakilala ko sa biyanan mo, hindi yan mag-aaksaya ng oras para gumawa ng palusot. Mas malamang siya pang aatake sa'yo. Baka ikaw pa ang kailangan magpaliwanag kung bakit ang napakagaling niyang anak na si George ay naagaw sa'yo sa mismong anniversary niyo. Napangisi si Wilma. Eksakto. Gaya ng anak niya, ako ang inaakusahan na magastos habang siya naman palang nagpapakasaya sa iba at nagwawaldas ng pera. Hindi ka panipaniwala. Hihingan niya ako ng resibo, pero may ibang babaeng tumatanggap ng regalo na halos kalahati ng sahod niya, o baka higit pa. Kahit gumuho na ang pag-asa ni Wilma na magkakaroon sila ni George ng mahaba at masayang pagsasama, nagtaka siya sa sarili dahil wala siyang maramdaman na matinding sakit. Wala ring pagkabigla, parang biglang naging malinaw ang lahat. Kaya nang alokin siya ni Feby na pupuntahan siya ay agad siyang tumanggi. Bakit pa, Feby? Hindi na kailangan. Maniwala ka, hindi ako iiyak. At wala rin akong gagawing masama. Wala kaming anak at alam naman nating pareho. Hindi kayang itali ng anak ang lalaking gustong lumayo. Huminga siya ng malalim. Hayaan mo na siyang maging masaya dun sa kabit niya. Good luck na lang sa babaeng yun. Lalo na sa pakikitungo kay Ahling Sonia. Malungkot na natawa si Feby. Ate, mabuti naman at ganyan ang reaksyon mo. Pero kapag nalungkot ka o naramdaman mong nag-iisa ka, tawagan mo ako. Pupunta ako agad dyan. Salamat, Feby. Pero kailangan ko muna ng oras na mag-isa. At saka hindi ako mababagot. Kailangan kong i-impake ang mga gamit ni George at palitan ng lock ng pinto. Gusto kong maintindihan niya na hindi ko patatawarin ang pagtataksil niya. Nagpaalam ang magkapatid sa isa't isa. At agad na nagsimula si Wilma. Hindi niya inakala na ang gabing dapat sana'y puno ng lambingan at pagdiriwang ay mauuwi sa pag-aalis niya ng mga gamit ng asawa sa aparador. Tahimik, maayos, walang hysterical na iyak.
Isa-isa niyang inilagay ang mga gamit ni George sa gym bag nito. Pagkatapos ay sa malaking bag. Habang nag-iimpake, bigla niyang naisip. Sayang, hindi niya nakuha ang sparkling wine mula sa taksil na yon. Kahit isang lagok lang sana. Mas naging magaan siguro ang ginagawa niya ngayon. Isinama rin niya sa bag ang nakakahiyang regalong shampoo at conditioner, kasama ang shaving foam, toothbrush, razor, at personal towel ni George. Ang pulang rosas na naiwan sa mesa, kinuha niya at tiningnan sandali bago itinapon sa basurahan. Hinila niya ang mga punong bag papunta sa may pintuan. Doon niya naalala ang plano niyang magpalit ng lock ng pinto. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang payat na lalaki na hindi matukoy kung bata pa o may edad na. Nakangiti ito habang mabilis at maayos na pinalitan ng lock. Tinanggap nito ang bayad mula kay Wilma at nag-alok pang magsukli. Pero pinigilan siya ni Wilma. Sa'yo na yan, para sa bilis at kabaitan mo. Lalong lumiwanag ang mukha ng lalaki. Mabilis nitong sinuksok ang pera sa bulsa. Pagkatapos, itinuro nito ang mga bag sa tabi ng pinto. Kung gusto niyo po, ma'am, pwede ko na ring ilabas ang basura. Napangiti si Wilma. Nagpasalamat siya pero tumanggi. Bagamat sa isang segundo, gusto niya talagang itapon ang lahat ng gamit ni George sa labas bilang ganti rito. Kinabukasan, buong araw niyang sinubukang huwag isipin ng asawa. Buti na lang, hindi nagtanong ng marami ang kanyang boss. Noong lunch break, tumawag si Feby. Ate, pwede kaming pumunta ni Robert mamaya para may moral support ka at para mabantayan din si George kung sakaling gumawa siya ng kalokohan. Malay mo kung ano ang gawin niya dahil sa inis. Pero tumanggi si Wilma. Kakayanin ko. Salamat sa pag-aalala, Feby. Sige ate, pero pag may kailangan ka ha, tumawag ka agad. At balitaan mo ko kapag tapos na ang lahat. Ibig kong sabihin, kapag tuluyan ng umalis ang walang hiyang yan. Nangako si Wilma na mag-a-update siya. Pagkatapos ng tawag, ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Hindi na rin siya kumain para hindi na kailangang magtagal sa opisina. Nakarating siya sa bahay bago si George. Umupo siya sa kusina, tahimik na naghihintay. Maya-maya'y narinig niya ang susi sa pintuan. Kumakalikot, umiikot, pero hindi bumubukas ang pinto. Siyempre, pinalitan na niya ang lock. Hindi nagtagal, tumawag si George. Hindi niya sinagot. Sa halip, pumunta siya sa pinto at binuksan ito ng kaunti. Naka-chain lock pa rin. Hello, ano to Wilma? Tanong ni George. Pagod na ako, gutom na gutom ako. Gusto ko lang maligo at magpahinga. Tapos may pa-quest ka na ganito. Tumawa ito ng pilit. May tinatago ka bang lalaki sa loob? Nag-utos ito na parang walang nangyari. Sige na, tama na ang biro. Papasukin mo na ako at initin mo ang hapunan. Mukhang pagod nga si George at sa kakaibang dahilan, natuwa si Wilma sa itsura nito. May panunuya sa boses niya nang sabihin niya. Kawawa ka naman. Gumastos ka ng malaki para sa cellphone ng kabit mo. Tapos hindi ka man lang pinakain? Ang sama naman ng ugali niya. Sa maliit na siwang ng pinto, nakita ni Wilma ang mabilis na pagbabago sa mukha ni George. May saglit na kaba, may hiya, pero agad din itong nawala. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni George. Panahon ba to para magbiro? Pakibukas ang pinto, gutom na talaga ako at pagod. Sandali lang, George. Makinig ka muna sa akin ng kalmado. Tumalim ang boses ni Wilma. Inimpake ko na lahat ng gamit mo. Hinihiling ko na kunin mo ang mga yon ng tahimik at walang eskandalo. Lumamig ang tono ni Wilma. Kaya pumili ka. Bubuksan ko ang pinto ngayon, kukunin mo ng maayos ang gamit mo, o sisimulan kong ihagis palabas ang mga gamit mo. Isa-isa kong ihagis dito sa siwang ng pinto ang gamit mo kung gusto mo. Ihagis ko mula sa balcony. Mamili ka. Malamig ang boses ni Wilma. Ikaw ang pumili kung anong mas gusto mo. Oh, Wilma, masyado ka lang nadadala ng emosyon. Pilit na kalmadong sabi ni George. Papasukin mo ako, mag-uusap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kunin mo ang mga gamit mo pagkatapos umalis ka na. Paalam. Ang tanong na lang, paano mo kukunin? Pupulutin mo ba sa ilalim ng balkonahe? Isa-isa mula sa sahig? O dadalhin mo ng tahimik at maayos sa mga bag?
Doon naintindihan ni George na wala na siyang magagawa pa. Mahina siyang bumulong. Kukunin ko na lang sa bag. Buksan mo. Handa pa akong maghintay habang tumatawag ka ng taxi para maisakay mo lahat ng minsanan. Nanlaki ang mata ni George. Nababaliw ka na ba, Wilma? Hindi to nakakatawa. Buksan mo ang pinto. Sabi ko na sa'yo, hindi ko alam kung bakit ka galit pero sinisiguro ko nagkakamali ka. Wala akong kasalanan. Napangisi si Wilma. George, tama na ang pagpapanggap na inosente. Huminga siya ng malalim. Alam mo, hindi ko na sana masyadong dinamdam kung random na set lang ang regalo mo sa anniversary natin. Baka huli mo nang naalala. Baka nahiya kang umuwi nang walang dala. O baka hindi mo lang alam kung ano ang bagay ibigay sa akin, kaya bumili ka ng praktikal na regalo. Napalunok siya, pero pinilit niyang manatiling matatag. Pero alam kong totoo, kahapon sa lunch break mo, binigay mo ang mamahaling cellphone sa kabit mo. At mismong araw pa ng anniversary natin, tahimik si George. At hindi ko nababanggitin pa kung paano ka umalis kagabi, dala ang mga pagkain na ako ang naghanda. Matapos ang ganong kakuriputan, kababuyan at kawalang hiyang pagtataksil, hindi ko na kayang makipag-usap sa'yo ng matagal. Binuksan ni Wilma ang pinto. Pumasok si George. Ang lalaking sa isip niya ay hindi na asawa, kundi ex-husband na. Itinuro niya ang mga gamit nito na nakahilera sa hallway. Maayos ang pagkakalagay pero marami. Tumawag ka ng taxi, sabi ni Wilma. Hindi mo kayang bitbitin lahat yan. Tumingin si George sa kanya. Wilma, pag-usapan naman natin to. Pinalalayas mo ako nang walang mapupuntahan. Hindi ko na problema yan, George. Wala akong maisip na dahilan kung bakit kailangan pa kitang patuloyin dito. Kunin mo ang gamit mo, pumunta ka kung saan mo gusto. Ayokong pumunta kahit saan. Sagot ni George, mayabang ang ngiti. Okay na ako rito. Lumapit siya at mangyayakapin sa Wilma. Pero mabilis siyang umatras at itinaas ang kamay bilang babala. Mas mabuti pang tumawag ka na ng taxi, matigas niyang sabi. O, ako ang tatawag ng pulis. Biglang nagbago ang mukha ni George. Asawa mo ako. May karapatan akong tumira dito. Ang kapal ng mukha niya nang sinabi yon, na para bang ang kasal ay lisensya para manatili kahit sinira na niya ang tiwala. At para mas lumambot si Wilma, idinagdag pa niya. At mahal kita bukod sa lahat. Pero sa pandinig ni Wilma, walang bigatang salitang yon. Walang init, walang katotohanan. Huling pakiusap ko na to, sabi niya. Umalis ka na ng maayos, wag mong subukan ng pasensya ko. Doon ka pumunta sa babaeng binigyan mo ng cellphone. Siyang mahal mo, di ba? Habang ang tapat mong asawa, dapat masaya na sa murang shampoo at conditioner. Ang galing ng plano mo. Napairap si George. Bakit ba masyado kang nakatutok sa smartphone na yan? Bakit? Wala ba akong karapatang magbigay ng regalo? Pero ko yun. Kita ko yun. Kung gusto kong magbigay, magbibigay ako kahit kanino. Tama na, George. Humihingi ka sa akin ng resibo sa grocery. Pero ikaw pala, may karapatang gastusin ang sahod mo sa kung saan mo gusto? Ang galing! Napaka-original, pero napaka-unfair. Sinipa ni Wilma ang pinakamalapit na bag papalapit sa pinto. Namula sa galit si George. Isa-isa niyang hinila palabas ang mga bag papunta sa hallway ng building, habang may mabilis siyang tinatype sa kanyang cellphone. Habang pinapanood ni Wilma ang katapusan ng kanilang love story, hindi pa siya nakaramdam ng pait. Wala pa. Parang manhid pa ang lahat. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Mas mahirap ang pinagdaanan ni Doris. May 2 anak na kailangang alagaan at ang pagtataksil ay hindi lang mula sa asawa, kundi pati mula sa kaibigan. Kaya kung ikukumpara, mas madali para kay Wilma na manatiling kalmado. Mas madaling itago kay George kung gaano kasakit ang 7 taon na nasayang. Nang matapos ilipat ni George ang gamit sa elevator, hindi man lang ito nagpaalam. Sumiksik ito sa loob ng elevator kasama ang mga bag at bumaba. Pagkasara ng pinto, tumawag si Wilma kay Feby at ikinwento kung paano natapos ang kanilang paghaharap. Pagkatapos, nagtungo siya sa kusina. Uminom siya ng tsaa pero hindi niya malasahan. Binuksan niyang laptop at nanood ng comedy show pero wala siyang maintindihang biro.
Walang laman ng loob niya. Walang malinaw na iniisip. Parang iniwan siya ng sariling emosyon. Makalipas ang isang oras, tumawag ang kanyang biyanan, si Aling Sonia, at agad itong nagsimula sa reklamo. Ano na naman ang iniisip mo, Wilma? Bakit mo pinalaya si George? Dahil lang sa pagiging mabuting anak at pagtulong sa akin. Malamig ang sagot ni Wilma. Hindi, Aling Sonia. Pinalayas ko si George dahil masama siyang asawa. Mali ka! Mabilis na sagot ng babae. Kung tumutulong ang isang lalaki sa kanyang ina, hindi yun dahilan para itapon siya na parang pusang pasaway. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Kagabi, pumunta rito si George dahil kailangan palitan ng water filter ko. Kinailangan pang kalasin ang kalahati ng kitchen cabinet. Napakahirap at napakatagal. Pagkatapos, pinakain ko ang anak ko. Nahiga siya saglit at nakatulog hanggang umaga. Kaya kasalanan ko kung hindi siya nakauwi sa'yo kagabi. At ikaw, nag-overreact ka naman. Hindi ba unfair yun? Nung una, wala sanang balak si Wilma na hulihin ang kasinungalingan ng biyanan. Pero habang pinapakinggan niya ang matinding pagtatanggol nito kay George, unti-unting uminit ang dugo niya. Kaya may hinahon siyang nagtanong. By the way, Aling Sonia, nadala po ba ni George yung fruit drink at dumplings na ginawa ko kahapon? Yung bagong recipe? Kumusta po? Nagustuhan nyo? Hindi na malaya ni Aling Sonia na bitag yon. Agad itong sumagot. Nako, napakasarap, Wilma. Tamang-tama ang timpla, tamang alat, ang sarap din ng fruit drink. Pwede mo bang ibigay sa akin ng recipe minsan? Kung hindi naman sekreto. Doon tuluyang napatunayan ni Wilma ang lahat. Hindi dinala ni George sa nanay niya ang steak at sparkling wine kagabi. Hindi siya doon pumunta. At si Aling Sonia, palpak na tinatakpan ng anak. Mula sa kabilang linya, narinig ni Wilma ang mahinang bulong ni George. Malamang narinig nito ang usapan at alam nitong sumablay ang sariling ina. Biglang nagsimulang magpalusot si Aling Sonia. Ay, siguro mali ang dinig ko. Naghalo-halo sa isip ko. Karne pala. Beef ang dinala ni George. Parang nakisama pa sa inis ni Wilma ang kanyang lumang cellphone. Biglang kumislap ang screen. Nagdilim at nag-restart. Napabuntong hininga siya. Ngayon, iisipin ng halos ex-mother-in-law ko na sinadya kong ibaba ang tawag. Bulong niya. Pero hindi na siya tumawag pabalik. Wala siyang kailangang ipaliwanag. Bahala na si George na kausapin ang sarili niyang ina. May mas mahalaga pa siyang gagawin. Kailangan niyang ayusin ang mga shelf na naiwang bakante matapos alisin ang gamit ni George. Ayaw niyang makita ang mga puwang na yon. Ayaw niyang ipaalala ng mga yon ang taong umalis na sa kanyang buhay. Nang matapos mag-restart ang cellphone, halos agad tumawag si George. Mukhang wala sa paligid si Aling Sonia dahil malakas at iritado ang boses nito. Masaya ka na ngayon? Bungad ni George. Nahuli mo sa kasinungalingan ng nanay ko. George, huwag mo akong sisihin kung hindi kayo marunong magsinungaling ng maayos. Huwag mo akong sisihin kung hindi nyo napag-usapan ang istorya nyo para matakpan ang lakad mo. Hindi ko kasalanan yon. Unfair pa rin ang maglagay ng bitag sa nanay ko. Reklamo ni George. Mabilis na sumagot si Wilma. Sabi ng lalaking nagbigay ng smartphone sa ibang babae sa mismong anniversary namin, ako ang nakatanggap ng murang cosmetic set sa espesyal na araw natin. Habang may ibang babaeng masayang nagsaset up ng mamahaling cellphone na galing sa'yo. At sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig ang boses ni Wilma. Dahil ang sakit, unti-unti nang nagiging galit. Yan ang tinatawag kong unfair, George. Sandaling tumahimik si Wilma. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, ayoko ng pag-usapan o isipin pang nangyaring to. Para na lang sa lahat ng magandang pinagsamahan natin, wag na nating sirain ang nakaraan sa sigawan, sumbatan at walang katapusang sisihan. Parang natigilan si George sa malumanay na pakiusap ni Wilma. Siguro, inaasahan niya na sisigawan siya nito, na pararatangan pa siya, nasasaktan siya ng mga salita. Pero wala. Pagod na si Wilma. Fine! Malamig na sagot ni George. Wala na ring saysay makapagtalo ngayon. Sandali itong tumigil.
By the way, kukunin ko rin yung mesa sa balcony at yung sofa. Walang problema, George. Sagot ni Wilma. Sabihin mo lang kung kailan mo kukunin. May ibinulong si George na hindi na niya maintindihan. Pagkatapos, pinatay nito ang tawag. Doon lang nakaramdam ng lungkot si Wilma. Ang lalaking itinuring niyang sandalan, ang lalaking napatunayan niyang maaasahan noon sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay, ay lalaking naging katulad din pala ng marami. Marunong magsinungaling, marunong manakit, marunong magtaksil. Pero wala siyang oras para lunurin ang sarili sa sakit at pag-iisip tungkol sa pagtataksil ni George dahil tumunog ang doorbell. Pagbukas niya, nandoon si Feby at sa likod nito ay si Robert, halatang hindi komportable sa sitwasyon. "Pasok kayo," sabi ni Wilma. Hindi siya sigurado kung gusto ba niya ng kasama. Pero kung may taong kaya niyang papasukin sa gabing yon, si Feby yon. Pagkatapos nila, agad nag-utos si Feby kay Robert. "Robert, dalhin mo yung mga bag sa kusina. Tapos pwede ka nang umalis. Kung pwede, sunduin mo na lang ako bukas ng umaga para ihatid sa trabaho. Kung pwede, sunduin mo na lang ako bukas ng umaga para ihatid sa trabaho." Tumawa si Robert at pabirong sumaludo. Got it! Mabilis nitong ginawa ang utos ni Feby. Pagkatapos ay tahimik na umalis sa apartment. Niyakap ni Feby ang ate niya. "Huwag kang mag-alala, ate. Darating din ang swerte sa atin." "Hindi ako nag-aalala," sagot ni Wilma. Disappointed lang. "Gets kita," sabi ni Feby. "Hindi ko nga alam kung alin ang mas madaling tiisin. Yung asawang nagtaksil o yung mahal mo pero ayaw ka pang pakasalan." Napabuntong hininga siya. Nakakadismaya. Ano ba talagang hinahanap ng mga lalaki? Lagi ba sila naghahanap ng mas maganda? Mas bata? Mas bago? Nanatili sa hangin ang tanong. Dahil ang sagot, hindi rin madaling hanapin. Lumipas ang halos 2 linggo mula nang palayasin ni Wilma si George. Hindi ito nagpakita, hindi rin tumawag para kunin ang mesa at sofa. Hanggang isang araw, pumasok sa butik si Aling Sonia. Maayos siyang bumati sa lahat. At nang makitang walang kliyente sa Wilma, halos lapitan niya ito para yakapin. "Wilma, pwede ba tayong mag-usap sa labas?" "Kalmado lang." Tumango ang boss ni Wilma bilang pahintulot, kaya lumabas silang dalawa. Sa labas ng butik, tahimik silang tumayo. Mainit ang hapon, pero ramdam na ang simoy ng papalapit na Kapaskuhan. May mga parol sa gilid ng kalsada, may ilaw sa mga poste, at may mga batang dumadaan na may dalang pamaskong sobre. Halatang hirap si Aling Sonyang humanap ng tamang salita. Kaya nagsimula siya sa malayo. "Busy ba sa trabaho?" "Opo," sagot ni Wilma. Pinakabisi na panahon ng taon, lahat gusto magpagawa ng damit para sa parties, family reunion at year-end events. Nagkunwari namang nag-aalala ang biyanan. "Nako Wilma, hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. Kailangan mo rin magpahinga." Hindi sumagot si Wilma. Hinintay lang niya kung ano talaga ang pakay nito. Sa huli, sinabi rin ni Aling Sonia ang dahilan ng pagpunta. "Wilma, patawarin mo na ang hangal kong anak. Intindihin mo sana, kahit sinong lalaki nagkakamali, kahit yung mga tapat. Nasa akin ngayon si George at ang pangit ng itsura niya. Alam niyang nagkamali siya at pinagsisisihan niya ang lahat." Tahimik na sumagot si Wilma. "Naintindihan ko po ang gusto niyo na magkabati kami. Pero sira na ang pagsasama namin. Hindi ko alam kung anong bersyon ang ikinuwento niya sa inyo, pero maniwala ho kayo. May sapat akong dahilan para iwan siya." Ngumiti ng malumanay si Aling Sonia. "Wilma, sa marriage, kailangan marunong kang mag-adjust. Kailangan mong umiwas sa matutulis na sulok. Mahalaga na ingatan ang pagmamahal. Mas madaling sirain ang isang bagay kaysa buuin. Hindi naman masamang lalaki si George." Naputol siya ni Wilma. "Kung masama po siya noon, hindi ko ho siya pinakasalan. At hindi ko rin siya pinagkatiwalaan ng buong buo sa loob ng 6 na taon." Pero nagpatuloy pa rin ang biyanan, parang sermon na inihanda. "Tingnan mo ang paligid, Wilma. Kahit ordinaryong lugar, gumaganda kapag may ilaw at dekorasyon. Papalapit na ang holiday, Pasko, bagong taon. Bakit hindi ka gumawa ng mabuting bagay?
at patawarin si George. Napataas ang kilay ni Wilma. Ano po ako, Santa Claus? Tagapagbigay ng wish? Hindi ko problema kung hindi inisip ni George ang magiging kapalit ng pagtataksil niya. Nasasaktan din ako, sabi ni Aling Sonia. Pero Wilma, isipin mo rin si George. Ilang taon kayong nagsama. Hindi ka ba naaawa na halos buong araw lang siyang nakahiga sa sofa, umiinom ng beer gabi-gabi? Kausapin mo bilang kaibigan. Tulungan mo siyang makabangon. Iparamdam mo ulit na tao siya. Napailing si Wilma. Pagod na po akong ipaliwanag na tapos na kami ni George. Hayaan niyo po yung may blonde na buhok na binigyan niya ng mamahaling smartphone ng mag-alaga sa kanya. Siyang makipagtsaa sa kanya gabi-gabi. Sa mga salitang yon, biglang pumutok ang inis ni Aling Sonia. Nako, yung blonde na yon, makasarili, mayabang, bastos at mukhang pera. Akala niya umiikot ang mundo sa kanya. Tingin niya kay George ay ATM lang. Tamad pa. Wala namang maayos na pinag-aralan. Paminsan-minsan lang nagtatrabaho bilang promoter. Pero nangangarap maging artista sa edad na 24. Hindi pa taga rito. Nakarent lang ng apartment kasama ang kaibigan. Habang pinakikinggan ni Wilma ang listahan ng kapintasan ng babae, mas lalo niyang naintindihan ang tunay na dahilan ng biyanan. Hindi lang pala ito concern sa anak. Naiirita rin siyang kasama si George sa bahay. At mas lalong ayaw niyang magkaroon ng bagong manugang na ganoon. Ngayon, naiintindihan ko na po kayo, sabi ni Wilma. Gusto niyo lang mapaalis si George sa bahay niyo dahil masikip na at ayaw niya rin sa babaeng yon bilang manugang. Kaya gusto niyo siyang ibalik sa akin. Bakit ang harsh mo naman? Reklamo ni Aling Sonia. Gusto ko lang iligtas ang anak ko sa babaeng mandaragit na yon at dapat tulungan mo ako. Mabuti na lang, bago pa lumala ang usapan, lumabas ang boss ni Wilma mula sa pintuan ng butik. Excuse me, pero open na po kami. May darating na kliyente. Halatang may sasabihin pa si Aling Sonia. Pero pinigilan niya ang sarili. Kinagat ang labi at umalis. Ang magagandang parol at ilaw sa paligid, hindi na nakapagpasaya sa kanya. Akala niya noon, simple at madaling mapaikot si Wilma. Pero nagkamali siya. Matatag pala ito. Ilang araw bago ang bagong taon, dumating si George para kunin ang natitira niyang gamit. Tumawag muna siya bago pumunta. Pagdating niya, iniabot niya kay Wilma ang isang maliit na kahon. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata. Eto, kapalit ng luma mong cellphone. Hindi flagship model pero okay yan, matibay at reliable. Tiningnan ni Wilma ang kahon. Pagkatapos, mahinahon niyang ibinalik. Salamat, George. Pero nakabili na ako ng magandang smartphone para sa sarili ko. At kung iniisip mo mapapatawad kita dahil dito at magbabago ang isip ko tungkol sa annulment, huminto siya sandali. Nagkakamali ka. Gumising ka, honey. Hindi ko patatawarin ang pagtataksil. Good luck. Walang nasabi si George. Kinuha niya ang natitirang gamit at tuluyang umalis sa apartment ni Wilma. Sa pagkakataong yon, para na talagang huli na. Naging maayos ang kanilang annulment. Walang malaking gulo, walang eskandalo, at sa tuwing nagkakasalubong sila sa bayan, wala nang galit si Wilma. Wala na ring lungkot dahil naniwala siya na ang tunay na kaligayahan niya ay hindi natapos kay George. Nasa unahan pa yon at tama siya. Sa kasal ni Fabi at ng matagal na nitong partner na si Robert, tahimik, magalang at hindi kailangan magpanggap. Doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. At kalaunan, pinakasalan siya nito. Lumipas ang ilang taon at ang babaeng minsang nasaktan, naloko at iniwan sa katahimikan ng isang gabi ay unti-unting muling nabuo. Si Wilma, ang babaeng akala niya'y mawawasak ang mundo dahil sa isang lalaki, ay natutong tumayo muli. Hindi agad, hindi madali, pero unti-unti. Sa piling ng bagong lalaking dumating sa kanyang buhay, natutunan niyang hindi lahat ng pag-ibig ay pareho. Hindi lahat ay puno ng kasinungalingan. Hindi lahat ay kailangan ipaglaban hanggang sa maubos ka. Ang lalaking yon, hindi perpekto pero totoo.
Hindi pa porma pero maaasahan. Hindi kailangan magpanggap dahil sa bawat kilos, sa bawat salita, ramdam ang respeto. At sa unang pagkakataon, hindi na kailangan magtanong ni Wilma kung sapat ba siya dahil malinaw ang sagot. Oo. Samantala, si George naiwan sa sarili niyang desisyon. Ang babaeng pinili niya, hindi nagtagal. Ang kinang ng bagong pag-ibig ay napalitan ng katotohanan. At sa huli, napagtanto niya ang halaga ng babaeng iniwan niya. Pero gaya ng madalas mangyari sa buhay, may mga bagay na kapag binitiwan mo na, hindi mo na muling mahahawakan. At si Aling Sonia natutong manahimik dahil kahit anong pilit niya, hindi na niya kayang ibalik ang nakaraan. Sa isang tahimik na hapon, habang nakaupo si Wilma sa sarili niyang tahanan, hawak ang tasa ng tsaa, napangiti siya. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil natutunan niyang mabuhay kahit may sugat. At higit sa lahat, natutunan niyang mahalin muli ang sarili. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Sa buhay, hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang respeto at katapatan. Hindi kasal ang sukatan ng tunay na relasyon, kundi ang kung paano ka pinahahalagahan araw-araw. Huwag kang matakot iwan ang taong paulit-ulit kang sinasaktan. Dahil minsan, ang pagbitaw ang simula ng mas magandang buhay. At tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman magpaparamdam sa iyo na kulang ka. Hindi ka nito iiwan sa hapag na mag-isa, habang nagbibigay ito ng buong atensyon sa iba. Piliin mong mahalin ang sarili mo dahil kapag ginawa mo yon, darating ang taong hindi ka kailanman pagdududahan at hindi ka kailanman pipiliing saktan. Dahil sa dulo, ang taong karapat-dapat sa iyo ay hindi mo kailangang ipaglaban. Siya mismo ang kusang mananatili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.